Ito mga kaibigan, papakita ko sa inyo. Nakita nyo ito? Yan. Si First Lady Lisa Araneta Marcos at saka si Pangulong Marcos Jr. Ipinost pa talaga ni First Lady at hindi ho ito masama. Para sa akin, napakaganda nito. Kasi itong picture na ito po, ito yung Paskuhan sa Malacanang. Kaya nakakatuwa rin ito at saka kaya ko pinakikita. Ito yung diwa ng Pasko. Ito yung nakita nating pagkakaisa at pagrespeto sa isa't isa na rin. Kasi alam niyo ang karamihang mga artistang nandito, mga piklawan-dilawan. Ayan o, yung nakasalaming ito, si Christopher De Leon yan. Sina yung nasa baba, ayun, yung nasa babang yun, si Vice Ganda. Di ba? So yung mga talent ng ABS-CBN, dati o ngayon ay nasa kabila, nasa GMA na kung saan man nandoon sila. Na-identify natin ng 2022 na talagang may Makaleni Robredo sila at wala namang masama doon kasi kanya-kanya tayo ng paniniwala during election kung saan tayo susuporta sa mga kandidato. Majority halos ng mga artista noong panahong yon ay Leni Robredo, Piklawan, Dilawan. Kitang-kita natin yan sa kailang mga rally, Luzon, Visayas, Mindanao. Talagang napakaraming tao din nila. At sa kampo ni BBM, kakaunti ang mga artista, mabibilang mo lang. Di katulad po sa Piklawan, Dilawan, no, talagang punong-puno ang stage ng mga superstar sa pelikulang mga artistang Pilipino. At dito ho sa ipinakita kong ito, kaya nakakatuwa dahil itong mga artistang hindi sumuporta kay Pangulong Marcos, noon ay BBM, ngayon President Marcos, ay nandyan na. At sa Malacanang pa nagpunta, doon talaga sila dumalo. At masayang-masaya sila. Di ba? Talagang unity, pagkakaisa, diwa ng Pasko, kalimutan ng politika. Nagkakantahan sila, nagbanding-banding kaliwat kanan, picture kaliwat kanan, yung mga video, pero hindi ko na ho ilalabas yung mga video dahil ayaw ko copyright naman. Yung picture, patunay lang. Salamat kay First Lady Lisa Araneta Marcos kasi siya yung nag-post niyan. First Lady. Yun na lang ginamit natin yung picture na yan. Mapakarami pong picture at video pero ayaw ko nang i-play sa inyo. Dahil ayaw ko naman ho tayo reklamo ng mga yan. Okay? Hindi ayaw kong gumamit ng walang pahintulot. Pasalamat na lang tayo at nandyan sila. Pero yan, kaya ko ginamit yan at pinapaliwanag ko sa inyo, napakaganda ng halimbawa. Isa sa mga nakita ko rito, kasi si Pangulong Marcos, ginagawa niya ang trabaho niya. Kaya nga, hindi siya iniiwan ng Marcos loyalists, Marcos supporters at ng silent majority. At saka wala naman talaga silang magagawa na dahil yun na yung Pangulo hanggang 2022. Ibig sabihin, ang 2028. Move on. Nag-move on na lahat. Ang Piklawan-Dilawan. Ka-artista, negosyante, politiko, kung hindi man hayagan na sumusuporta sa administrasyon, pero hindi sila bumabatikos, yun na rin yun. Kaya nga sabi nila, di ba, kung ayaw mong tumulong, maging tahimik ka na lang at sumuporta sa gobyerno, sumunod sa batas, nakatulong ka na. Ang mahirap niyang wala ka nang tulong, puro batikos pa. Yun yung grupo ng mga Duterte. Walang nakikitang matino sa ating pamahalaan sa kasalukuyan. Puro negative. Puro masama ang kanilang tingin. Kasi ang kanilang ambisyon, palitan si Marcos, ilagay nila ulit ang mga Duterte. Yun ang kanila. Itong Piklawan, Dilawan at ibang grupo ng mga artista, wala silang ganon. Ang kanila, tapos ng eleksyon, inimbitahan sila sa Malacanang, pinaunla kanila, napakainit ng pagtanggap ng mag-asawang Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Diwa ng Pasko. Diba? Kung yung mga gunita noong 2022, grabe po ang mga batikos, pati mga artista, hindi lang ho entertainment ang ginagawa. Bumabatikos din sa mga Marcos kasi election time. Pero lahat yung binaliwala na, kinalimutan na. Ngayon magkakasama sila nung isang araw dyan sa Palasyo ng Malacanang. Di ba yan ang magandang indikasyon? Sana all. Alam mo, pagka ganyan nakikita ng maraming Pilipino sa mundo, nating ginagalawan, lalo na mga Pilipino sa abroad na bihirang nakakauwi ng Pilipinas, pag nakakakita sila ng ganyan, na magkakalaban sa politika nagsama-sama dahil Pasko, o dahil sa panahon ito ay kailangan magtulong-tulong, nakakataas ng moral yun. Nababawasan yung stress ng mga Pilipinong namimiss nila ang kailang pamilya at ang Pilipinas.
hindi makauwi dahil busy sa hanap buhay. Yun yun. Hindi katulad ng ibang grupo na walang ginawa kundi paninira para lalong ma-stress yung mga Pilipino sa abroad. Nililin lang nila. Kaso sa dami ng investigasyon, lumabas lahat ang mga pang-aabuso sa pera, kapangyarihan, at iba pa ng kanilang grupo. So, mabuhay ang Liberal Party. Mabuhay ang mga artistang Pilipino. Kahit na hindi artista, na naniniwala at sumusuporta sa ating pamahalaan. Kasi ang akin ng paniniwala, kung sino ang presidente, ating tulungan. Wala naman tayong magagawa dyan eh. Kahit ayaw nyo. Yan na yung presidente eh. Hanggang 2028. Di saka na lang kayo tumakbo at magharap ng inyong tutulungan pagdating ulit ng eleksyon. Pero yung from day one, ngayon, hanggang sa huli, ay lagi kayong oposisyon at paninira, wala talaga kayong makukuha ang suporta. Kasi yung sobrang politika, sawang-sawa na ang Pilipino dyan. Bugbog sarado ang ating mga Pilipino. Ang mahirap gamit na gamit. Nagpapagamit yung iba dahil sa pangangailangan, pasintabi na. Pero yung iba, kahit na may pangangailangan, naghahanap buhay sa ibang pamamaraan. Hindi yun sila nagpapagamit sa politiko, sa mga rally at kung ano-ano para gibain ang gobyerno. Ayaw na nila yan. Sawa na ang tao sa people power o pagpapalit ng wala sa lugar ng Pangulo dahil wala rin nangyayari sa mahihirap. Mayaman lang at politiko lang nakikinabang pagka wala sa lugar ang pagpapalit ng Pangulo ng bansa sa magitan ng people power o ng mga klaseng pag-aklas. Wala na yan. Hindi na yan tinatanggap ng business community, ng mamamayang Pilipino, ng kabataan ngayon na nag-aaral at matatalino. Hindi na ho tinatanggap yan. Yung sobrang pamulitika lang sa nakaraang una, pangalawang people power doon. Pero ngayon, hindi na ho yan. Hindi na tatanggapin. Sa dami po ng pinagkakabalahan. Ang involved lang dyan ay yung mga may personal interest or political interest na gustong mang-agaw or gustong bumalik sa kapangyarihan. Sila lang yon. Nakita nyo itong Liberal Party. Ito, mas malaking grupo ito. Kung hindi nga lang nagsama yung Marcos Duterte noong panahon yun, hindi mananalo sila eh. Leni Robredo at Piklawan ang mananalo. Sa totoo lang. Yun naman talaga. Kaya ngayon, hindi pwedeng ipagmalaki ni Sara Duterte na siya dahil sa kanya. Kaya nanalo sila. Hindi. Marcos loyalists ang nagdala. Marcos supporters ang nagdala. Okay? Yan ang totoo. Hindi yung Duterte lang. Ngayon, na-discover ang maraming problema sa nakaraang gobyerno. O di, napatunayan na ang nagdala ay mga Marcos supporters nationwide, worldwide. Hindi Duterte lang. Ayun po yun. Anyway, tapos na yun. Ulit ko, ito sanang pag-imbita, pagsasama-sama ng maraming artista. Mga veteranong artista at mga bagong artistang pumunta ng Malacanang para sumuporta kay Pangulong Marcos at pinaunlakan ng imbitasyon at nakaisa sa Christmas ng Paskong ito ay sana magtuloy-tuloy. Sana hindi sa Pasko lang. At lagay ko gano'n naman dahil yung Liberal Party, Piklawan Group, wala naman hong mga personal na batikos sa administrasyon. Actually, sumusuporta nga sila sa foreign policy. Okay? Independent foreign policy. Tungkol sa ekonomiya, tungkol sa posisyon sa West Philippine Sea, nakikiisa sila. Hindi katulad ng ilang grupo dyan na laging walang nakikitang positibo. Alam na niyo kung sino yon. Please like, share ng ating mga video dito. Lahat ng video ko dito po sa MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions. Okay? Tulungan po ninyo yung MA Pinoy TV para umabot na ng 100,000. Kaunti na lang. Kaunting kimbot na lang, aabot na ho ng 100,000 subscriber. Ay dahil sa inyong suporta. Merry Christmas po!